Noong gabi ng Disyembre 7, 2024, sa gitna ng abalang paghahanda para sa Kapaskuhan sa Barangay Apopong na matatagpuan sa General Santos City, isang karumaldumal na krimen ang naganap na yumanig sa buong Mindanao. Ang biktima ay kinilalang si Miyuki Bukari Kim, isang 20 taong gulang na fisheries scholar at graduating student mula sa Mindanao State University. Siya ay natagpuang wala ng buhay at tadtad ng sugat sa loob mismo ng kanilang tahanan sa isang oras na dapat sana ay mahimbing siyang nagpapahinga. Ang tanging pangarap ni Miyuki ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Fisheries upang sa wakas ay makatulong na siya sa kanyang pamilya at masuklian ang paghihirap ng kanyang ina. Bilang isang masayahin at masipag na anak na kilala sa kanyang pagiging aktibo sa universidad, inaasahan ng lahat na ang kanyang diploma na makukuha sa loob ng ilang buwan ang magiging susi sa kanilang mas magandang kinabukasan at pag-ahon sa hirap. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan ninyo ang siya palang magiging mitya ng inyong huling hininga? Ano ang gagawin mo kung ang inaasahan mong katarungan ay mabahira ng isang madilim at kahina-hinalang lihim? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang buhay ni Miyuki Bukari Kim ay tila isang perpektong huwaran ng isang masipag at determinadong kabataan na may napakaliwanag na kinabukasan sa kanyang harapan. Bilang isang kilalang fish scholar sa Mindanao State University o MSU Gensan, hindi lamang siya basta nag-aaral dahil ibinuhos niya ang kanyang buong puso at oras sa pagpapakadalubhasa sa Bachelor of Science in Fisheries. Ngunit higit pa sa kanyang katalinuhan sa akademya ay hinahangaan din si Miyuki sa kanyang masiglang pakikilahok sa mga extracurricular activities gaya ng cosplay at mga pageant sa universidad, kung saan ang kanyang ganda at talento ay laging nangingibabaw at nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Noong gabi ng karumal-dumal na krimen, sa halip na sumama sa kanyang ina sa isang birthday party ay pinili ni Miyuki ang maging responsable at mapagmahal na anak. Nagpaiwan siya upang bantayan ang kanilang tahanan at ang negosyong STL na pinagkukunan nila ng pangaraw-araw na gastusin para sa kanyang pag-aaral. Ang simpleng gabing iyon na dapat sana ay puno ng kapayapaan habang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ina ay naging mitya ng isang malagim na trahedya nang pasukin ng mga masasamang loob ang kanilang kuta ng seguridad at kaligtasan. Sa ulat na inilabas ng mga awtoridad, matapos ang masusing pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen, ay lumabas ang nakakangilong katotohanan na si Miyuki ay tinadtad ng mahigit 50 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isang senyales ito ng matinding karahasan na tila nanggaling sa isang taong nawala sa katinuan o punong-puno ng matinding galit at puot. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ng medical examiner ay ang tunay na ikinamatay ng dalaga ay hindi ang mga sugat mula sa patalim kundi ang strangulation o pagkakasakal na siyang pumutol sa daloy ng hangin sa kanyang katawan. Ang biktima ay pinahirapan muna ng husto bago tuluyang nawalan ng oxygen sa utak. At ito ay isang malinaw na indikasyon na naging marahas at matagal ang naging pakikibaka ni Miyuki para sa kanyang huling hininga sa loob ng silid na iyon. Ang tindi ng brutalidad na ito ay nagpahiwatig sa mga investigador na maaaring may matinding galit o personal na motibo ang salarin sa biktima. Ngunit sa paghalukay sa personal na records at pakikitungo ni Miyuki ay wala silang mahanap na kahit isang kagalit dahil sa pagiging likas na masiyahin at palakaibigan nito sa lahat. Ang tanging motibong natitira sa lamesa ay ang pagnanakaw dahil nakumpirmang nawawala ang halagang 10,000 piso mula sa kita ng kanilang STL booth at ang halagang ito ang naging kapalit ng isang buhay na wala sanang kapantay ang halaga. Ang tensyon sa buong komunidad ay lalong umakyat sa rurok ng ilabas ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga pangunahing suspek na kanilang dinampot. Sila ay sina Aaron, Oblong at isang alias Inday
na pawang mga residente rin ng nasabing lugar. Ang pinakamasakit na bahagi nito para sa pamilya Bukhari ay ang katotohanang ang mga ito ay hindi mga estrangherong galing sa ibang lugar dahil sila ay mga kabarangay at mga kapitbahay na itinuring na halos bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga taong ito ay madalas pang utangan at hingan ng tulong ng ina ni Miyuki sa tuwing sila ay nangangailangan ng panggastos o pagkain. Ang tiwalang binuo sa loob ng maraming taon ay tinumbasan ng isang brutal at madugong pagtataksil na walang kapatawaran. Ayon sa naging extrajudicial confession ni Aaron ay nagsilbi lamang siyang lookout sa labas habang sina Inday at Oblong ay pumasok sa loob upang limasain ang pera mula sa kaha. Ngunit dahil nagising si Miyuki at nakilala niya ang mukha ng mga salarin ay nagbanta ang dalaga na isusumbong sila sa kanyang ina, kaya naman doon na nagdilim ang paningin ng mga suspek at isinakatuparan ang krimeng hinding-hindi makakalimutan ng buong General Santos City sa loob ng mahabang panahon. Ang malaking pagbabago sa takbo ng kwentong ito ay hindi natapos sa pagkakaaresto sa mga pinaghihinalaan dahil sa halip na magdulot ito ng mabilis na katahimikan at katarungan ay isang serye ng mga kontrobersya ang sunod-sunod na lumitaw na yumanig sa kredibilidad ng buong investigasyon. Ang suspek na si Inday na isa sana sa mga susi sa paglutas ng kaso ay biglang pumanaw habang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis sa loob ng presinto. Ayon sa opisyal na pahayag ng mga awtoridad ay bigla na lamang itong natumba sa loob ng kanyang selda dahil sa sakit o komplikasyon, ngunit mariin itong itinanggi at kinwestiyon ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Sa isang emosyonal na panayam ay isiniwalat ng live-in partner ni Inday ang kalagayan ng bangkay kung saan puno ito ng mga pasa at sariwang sugat sa katawan. Bukod dito ay tuluyan pang nabulag ang suspek bago ito tuluyang malagutan ng hininga sa loob ng ospital na ayon sa pamilya ay isang malinaw na indikasyon ng foul play o torture na ginawa upang pilitin itong umamin sa isang krimen na maaaring hindi naman niya ginawa. Kasabay ng pagdududa sa pagkamatay ni Inday ay lumabas din ang mga ebidensya mula sa pamilya ni Oblong na lalong nagpalabo sa imahe at integridad ng mga pulis na humawak sa kaso. Sa isang inilabas na CCTV footage ay kitang-kita ang mga lalaking nakamaskara na tila dinukot si Oblong mula sa kanyang sariling tahanan nang walang ipinapakitang anumang warrant of arrest o pagsunod sa tamang proseso na itinakda ng batas. Ang dating malinaw na kaso ng robbery with homicide ay biglang naging isang masalimuot na usapin ng paglabag sa karapatang pantao at ang posibleng pagkakaroon ng isang malaking frame-up upang mapagtakpan ang totoong salarin. Ang suporta ng publiko para sa Justice for Miyuki ay nahaluan ng matinding pag-aalinlangan dahil nagsimulang magtanong ang mga tao kung ang mga nahuli ba ay ang tunay na mga demonyong pumatay sa scholar o sila ay mga sacrificial lambs lamang upang masabing solved na ang kaso sa harap ng media. Sa gitna ng lumalaking kaguluhan at pagdududa ay nanindigan pa rin si Aaron sa kanyang salaysay laban sa kanyang mga kasama at ito ang naging tanging matibay na panghahawakan ng prosekusyon para ituloy ang demanda. Ang turning point na ito ang nag-iwan sa buong komunidad ng Barangay Apopong sa isang estado ng takot at pagkakahati-hati ng opinyon. Ang bawat hakbang ng legal na prosesong ito ay tila isang bagong sugat na binubuksan sa puso ng mga naulila dahil sa bawat pagdinig sa korte ay kailangang balikan ng kanyang ina ang mga huling sandali ni Miyuki na puno ng hapdi at takot. Ang dating payapang barangay ay naging tahanan ng mga bulong-bulungan kung saan ang mga residente ay nag-aalinlangan na kung sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan sa gitna ng mga nakamaskarang lalaki at mga suspek na namamatay habang nakakulong. Hindi lamang ito naging laban para sa isang nawalang buhay, kundi naging simbolo na rin ito ng paghahanap sa katotohanan sa gitna ng isang sistema na madalas ay nababalot ng pagdududa ng publiko.
ang mga pangarap ni Miyuki na dapat sana ay ipinagdiriwang na ngayon sa pamamagitan ng kanyang graduation gown at diploma ay naging isang malagim na paalala na sa isang kurap ng mata ay maaaring maglaho ang lahat dahil sa kasakiman ng kapwa at ang bawat gabi ng lamay ay naging patunay na ang integridad ng ating batas ay sinusubok ng dugo ng isang inosenteng scholar. Ang trahedya na naganap sa Barangay Apopong ay nag-iwan ng isang permanenteng peklat na hinding-hindi mabubura sa puso ng pamilya Bucari at sa buong Universidad ng Mindanao State. Sa kabila ng mga matitinding kontrobersya na bumabalot sa pagkamatay ng suspek na si Inday sa loob ng selda at sa questionableng paraan ng pag-aresto kay Oblong na huli sa CCTV ay ang kasong robbery with homicide ay formal na ring isinampa sa korte. Ang mga awtoridad sa lungsod ng General Santos ay nananatiling positibo na ang kanilang hawak na mga pisikal na ebidensya, pati na ang testimonya ni Aaron ay sapat na upang mapanagot sa batas ang mga tunay na may sala. Para sa ina ni Miyuki ay ang pagkakaaresto sa kanilang sariling mga kapitbahay ay isang masakit at nakakangilong kumpirmasyon na ang panganib ay hindi laging nagmumula sa mga estranghero o sa malalayong lugar, dahil minsan ay ang kaaway ay nasa tabi-tabi lamang at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Habang nagpapatuloy ang mahaba at masalimuot na legal na laban sa korte, ay si Miyuki ay tuluyan na ring inihatid sa kanyang huling hantungan sa gitna ng pagtangis ng daan-daang mga kaibigan, pati na ang mga kaklase at mga opisyal ng lungsod na nakiramay sa libing. Ang kanyang pangarap na makapag-graduate bilang isang fisheries expert at maging isang produktibong bahagi ng lipunan ay hinding-hindi na matutupad kailanman sa mundong ito. Ngunit ang kanyang sinapit ay nagsilbing isang malakas na mitya para sa mas mahigpit na pagbabantay sa seguridad at pagpapaigting ng kapayapaan sa kanilang lugar upang hindi na maulit ang ganitong karahasan sa ibang kabataan. Ang halagang 10,000 piso na ninakaw mula sa kanilang kabuhayan ay nauwi sa isang napakalaking kawalan dahil naging kapalit nito ang isang buhay na puno ng potensyal at ang habambuhay na pagkakasira ng dangal ng mga pamilyang nasangkot sa krimeng ito. Ang kinahinatnan ng mga suspek ay nananatiling isang malakas na babala para sa lahat tungkol sa malagim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, dahil lumabas sa investigasyon na ang mga nasangkot ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot na siyang posibleng nagtulak sa kanila upang gumawa ng ganitong kabuktutan. Ang pagkamatay ni Inday sa loob ng bilangguan ay patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga kinauukulan upang malaman kung mayroon nga bang labis na puwersa o torture na ginamit ang mga pulis habang siya ay nasa ilalim ng kanilang kustodya. Sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan na ito ay ang pamilya ni Miyuki ay patuloy na umaasa na ang tunay na katotohanan ang mananaig sa huli anuman ang maging desisyon o hatol ng korte. Ang katarungan na kanilang hinihingi para kay Miyuki ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala, kundi ang paglilinis din sa kanyang pangalan at ang pagbibigay ng karampatang parangal sa kanyang naging sakripisyo bilang isang mabuting anak na pinaslang sa gitna ng kanyang mga pangarap. Ang kwento ni Miyuki Bucari Kim ay isang malagim at masakit na paalala para sa ating lahat na ang katapatan at pagtitiwala ay mga bagay na hindi dapat ibinibigay ng basta-basta sa kahit na sino, lalo na sa panahon ngayon. Sa mundong ating ginagalawan na puno ng mga taong mapagpanggap at may kanya-kanyang nakatagong agenda, ay ang pagiging mapagmatyag ang ating pinakamabisang sandata upang maprotektahan ang ating sarili pati na ang ating mga mahal sa buhay. Huwag nating hayaan na ang ating likas na kabaitan at pagtulong sa kapwa ay maging daan para tayo ay pagsamantalahan o saktan ng mga taong may maitim na balakin sa loob ng kanilang mga puso, dahil ang tiwala ay isang pribilehiyo na dapat pinaghihirapan at hindi lamang basta ibinibigay dahil lamang sa tagal ng pagkakasama o pagiging malapit sa isa't isa bilang kapitbahay.
Ang pagkawasak na dulot ng ganitong uri ng karahasan ay walang pinipiling biktima at sa bawat saksak na tumama sa katawan ni Miyuki ay isang pangarap ang tuluyang namatay at naglaho na parang bula. Ang bawat kasinungalingan at anumang uri ng pagtatakip na ginagawa sa likod ng mga krimen ay lalo lamang nagpapabigat sa pasakit at hirap na dinaranas ng mga naulilang pamilya na nagnanais lamang ng kapayapaan. Sa huli ay ang tunay na katarungan ay makakamit lamang kung ang katotohanan ay ilalabas ng walang takot at walang anumang kinikilingan na panig sa loob ng ating lipunan. Dapat nating matutunan na manatiling tapat sa ating mga prinsipyo bilang tao at huwag nating hayaang lamunin ng kasakiman o ng anumang bisyo ang ating pagkatao hanggang sa humantong ito sa pananakit ng ating kapwa na wala namang kasalanan. Higit pa rito ay kailangang maunawaan ng bawat isa na ang ating sistema ng hustisya ay dapat laging may integridad at malinis na hangarin sa lahat ng pagkakataon para sa ikabubuti ng nakararami. Ang paghahanap ng salarin sa isang krimen ay hindi kailanman dapat maging sapat na dahilan upang baluktutin ang mga batas o gumamit ng dahas sa mga taong hindi pa napatutunayang may sala sa harap ng korte. Ang bawat buhay, maging ito man ay ang biktima o ang panig ng akusado, ay may karapatan sa isang patas at makatarungang proseso ayon sa itinakda ng ating saligang batas para sa proteksyon ng lahat. Sa pagtatapos ng madilim na kwentong ito, ay nawa ay magsilbi itong isang malalim na aral na ang tunay na lakas sa ating buhay ay ang ating malinis na konsensya at ang ating kakayahang tumayo at manindigan para sa kung ano ang tama at totoo kahit gaano pa kadilim o kagulo ang mundong ating kinagagalawan sa kasalukuyan.